be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening Philippines, maayong gabi sa Tibok Mindanao, Visayas, ug sa Luzon. Ako po si Eric Espina, ito ang inyong Republika. Habang ginagawa natin itong programa na ito ay ang ulan po ay hindi pa rin tumitigil. Merong bagong bagyong dumarating na naman at sa aking pananaw po, sa aking isinulat na column na lalabas sa Manila Bulletin, ang aking pong prediksyon ay ang Pilipinas sa ayaw at sa gusto natin ay baka maging susunod na bagong Venice ng Asia. Kaya ang aming inanyayahan sa gabing ito ay walang iba kung hindi ang director ng FIVOX, si Renato Solidum. Good evening. Good evening, Eric. Yes. Yeah, okay. First question. There will be a repeat of Ondoy. There will be a repeat of the Hagupit of Habagat. Yes. Tama yun. Tama yun. Kasi kung titignan natin sa geographic location o posisyon ng ating bansa, Okay. napapaligiran tayo ng mga tubig dagat Okay. kung saan either magkaroon ng mga bagyo, Aha. kundi kaya ay magkaroon ng evaporation ng mga tubig na dadalhin ng habagat o amihan, Na nagpapalakas. nagpapalakas ng ulan Okay. na kung maraming ulan, pwedeng magkabaha, Okay. at pwedeng magka-landslide. At kung may bagyo talagang darating, yung malakas na hangin ay pwede ring magtulak sa mga alon na mas maging malaki sa mga dalampasigan. Ito yung tinatawag na storm surge. So, Okay. kung titingnan natin, kung bahalang pag-uusapan, ay napakaraming mga sources ng tubig na pwedeng panggalingan at dadalhin dito sa atin. Okay. Number 2. Lalong lalala. Do we see scenarios that it could get worse? Well, kung titingnan natin, yung global climate change, na sa ngayon trend ay painit ng painit ang mundo. Nung araw kasi, mainit, naging ice age, lumamig. Okay. Pero nasa trend tayo ng pag-init ng ating mundo. At pag mainit ang temperatura, yung mga tubig sa dagat ay mas mabilis i-evaporate. Okay. At mas madali itong dalhin sa kalupaan. So, pwedeng mas matindi ang mga pag-ulan sa ibang lugar. Yung ibang mga bagay tulad ng bagyo ay mas matindi. At dahil sa mas mabilis at mas matindi ang ulan, mas prone na tayo sa mga matitinding baha. And of course, kasama na yan yung landslide. At dahil pinapatindi rin natin. Yan ang isang aspeto. Human tragedy. Ito yung mga binabanggit natin. Ito yung mga natural na parametro o factors. Okay. Pero may aggravating factors. Aggravating, ito na yung okay. human Intervention. effect or intervention. Okay. We will hold the key to the solution. Okay. Lahat ng mga proyektong nadidinig natin, lahat ng mga inihahain ng mga proyekto, lalo na yung malakihan, pang matagalan, that's 3 years down the line pa. Correct. Iba-iba ang level ng mga proyekto. Merong long term, matagal pa, may medium term at may short term. Yung mga infrastruktura, malaking mga proyekto, medium to long term yan. May mga short term na dapat pwede nang gawin ng lokal na pamahalaan at ng mga tao mismo na nakatira sa Pilipinas. Nakatira sa Metro Manila, di ba pang mga lugar na posibleng bahain. Saan ang mas mabigat? Yung problema na malakihang proyekto na maipatupad sa susunod na 3 taon o basic flaws in human behavior and administrative governance. Baha pa lang kasi yung atin, ano? Oo, yes. Pagdating sa paglindol, na isa rin tayo sa lugar na malindol at maraming bulkan na sumasabog at minsan may tsunami,
Although magkaiba yung natural na proseso, Okay. yung reaction ng mga tao mukhang magkapareho. Kasi tulad lang sa pagpapatayo ng mga bahay, ang unang-unang kailangan para mas ligtas ka sa either baha o lindol o landslide o tsunami ay location. Okay. Second ay construction o kalidad ng paggawa ng bahay. So, sa lahat ng desisyon na yan, maliban sa local government or national government, malaki ang role dyan ng tao mismo. So, yung mga infrastruktura na ginagawa ng gobyerno, magagawa yun. Pero, may balakid din. Depende sa mga tao na papaalisin o magpapatupad din ng mga suhestyon ng gobyerno. Pumapasok din dyan yung paano ipatupad ng mga lokal na pamahalaan, ano? Itong mga ganito mga panukala. Tama yun. Kasi, yung dating pag-iisip, pagdating ng mga disaster preparedness, naka-box in lang na pang-disaster preparedness lang yung mga aksyon ng local government. Pero sa makabagong pananaw, yung economic and development plan ng mga cities and local government, no, officials na namumuno, dapat isinasama na yung tinatawag nating disaster risk reduction sa development planning. Okay. At kung ihiwalay natin yon, magkakaroon ng labanan. Okay. At hindi magiging buo ang plano. Parang minsan nahuhuli sa priority yung disaster preparedness kung hindi sinasama sa kanilang development plans. Pero itong mga nangyayari sa atin, hindi ba ito masasabi nating matagal na nating nakita ito? At talagang pwede na sanang paghandaan. Pero parang, ano ba, talagang nasanay lang tayo na kaya natin to. Kaya parang okay na lang, parang ganon. Meron din kasi mga experience tayo na naging batayan ng desisyon ng mga tao. Pagdating kasi sa kaalaman ng mga tao, ang unang-unang basihan ng aksyon natin ay experience. Okay. At kung experience pag-uusapan, kung sakaling sa Metro Manila ang pag-uusapan, Yes. prior to Ondoy, wala pang mataas talagang baha na nangyari. More than 100 years ago pa siguro yun. Pagdating ng malakas na lindol, 1658 pa ang huling devastating earthquake na nagsentro mismo sa Metro Manila. Metro Manila, So, kung ganun ang pagbabatayan, namamali ang aksyon ng tao dahil sa yung experience nila in their lifetime, hindi pa nila naranasan kasi many hundreds of years ago pa. And ang kailangan natin ay magtiwala sa mga scientists, sa mga engineers, dalubhasa na pwedeng mag-project na magsabi sa atin kung ano mga posibleng mangyari. The mere fact, kunyari, dito sa Metro Manila, nandyan yung Marikina Valley. Yes. The reason why there is a valley, dahil, tawag nga dyan valley, babain. And how to manage the big rainfall and the flood is a big, effort na kailangan hindi lang national, pati rin individual na tao. Ganun din sa paghahanda sa lindol. Pagtatayo ng mga matibay na bahay at gusali, hindi lang naman implementation ng local government yan, kundi pagsunod ng mga tao bilang mamamayan. If somebody were going to sell you, for example, a house in Marikina, would you buy? In the Marikina Valley? Well, ako, kung ako ang bibili, siyempre may alam na ako kung anong gagawin. Yes, Una-una, aalamin ko kung ano ang mga panganib sa lugar na pagbibilhan ko ng Kadalasan yan, baha, no? Baha. Okay. Pero, nandyan din yung posibleng lindol. Fault line. Nandyan din yung fault na kung gumalaw to, pwedeng bumitak ang lupa at magdulot ng lindol. So, titingnan mo yan. Nasa taas ba ako ng isang active fault? Wala. Kung wala naman ako, matibay ba ang bahay na gagawin ko para kung yung manig ay hindi matutumba? Pangatlo, bahayan ba yung lugar na yan? Ngayon, kung hindi naman ito nasa talagang high-risk area, yung bawal na pagtayuan, then ikaw bilang bibili ng bahay, mag-iisip ka, would I accept the risk? Ibig sabihin, alam ko na babahain, pero kung kaya ko namang mag-evacuate at kaya ko namang i-absorb yung mga paminsan-minsan ay baha, pwede akong tumira. Pero kung hindi mo kaya... Pati yung kotse mo, malunod. Pero kung hindi mo kaya, wag na lang. Wag na lang. So, depende yan sa tao. Pero ang pinaka-importante ay bawal maglagay ng mga bahay sa pinaka-high-risk area sa flood saka sa taas ng isang active fault. Where does the government intervene in this case? Dito naman... Doon sa high risk lang? O doon sa mga areas na dapat
wag na natin silang i-encourage na dapat tumayo sila doon, magtayo ng mga bahay doon. Of course, sa high-risk area, dapat bawal. Okay. And then the second is, yung ibang mga hindi high-risk, pwede namang mag-establish ng settlement, pero dapat meron tayong mitigation measure. Okay. Pangalawa, meron tayo monitoring and warning system. Kasi hindi naman pwede na bawal magtayo ng mga bahay sa mga lugar na may mga ilog. Kasi kung titingnan natin ang history ng civilization dito sa buong mundo, malapit sa ilog. Karamihan ng mga cities ay nasa ilog. Dahil nandyan yung water supply and transport noon. So, and unfortunately, pag malapit sa tubig, bahain. At kung may earthquake source, malakas ng pag-inig. So therefore, kailangan din nating pag-isipan after prohibiting people to locate in high-risk areas, then yung ibang pwedeng pagtayuan, i-mitigate natin yun. Mapabawas natin ang posibleng epekto ng mga panganib tulad ng baha, landslide, o di kaya ay lindol, and of course, coastal area tsunami. If you were living, katulad na sa Provident Village, how do you're right in the middle of a situation where yung sewage systems mo, luma na, clogged lahat ng lagusan ng tubig, tapos may problema sa local governance, sumasabog ang populasyon ng Metro Manila, yung mga social services na dapat mapunta doon sa mga taxpayers na nagbabayad sa loob, ay napupunta doon sa mga taong hindi naman talaga, no? Tama yan. So, anong choices mo? Okay, dyan natin makikita ang konsepto ng nagbabago ang risk. Nagbabago ang threat. Kasi noong unang panahon na tinayo yung Provident Village, konti pa lang ang populasyon. Correct. Hindi pa masyadong constricted ang mga lugar na yan na pwedeng pag-apawan ng tubig. Correct. Pero sa ngayong panahon na dumami na yung mga tao at marami ng establishment, nagbago ang risk nila. In the first place, tumaas na, in short. Tumaas. In the first place, nasa meander sila yung... So hindi ka natitira ng Provident Village? Kung ako, hindi ka na, mas malamang hindi ako. Aalis ka na? Oo, kasi kung kaya ko namang umalis. Okay. Kasi depende rin naman yan sa kakayahan ng tao. Pero acceptable ba sa kanila yung risk o hindi? Pero iisipin mo, balikan ka taon-taon ito. Kung matataas ang tubig, di ba? Dapat iisipin ng mga naninirahan, kaya ko bang tanggapin yan? Taon-taon. Every time ay madistorbo ako. At hindi pa tayo sigurado nito. Once a year ito, baka twice a year. Baka mangyari sa ito. Depende yan sa ulan at daang bagyo. Yes, oo. So, dito mo makikita yung importansya ng decision-making ng isang individual. Yung iba naman na kaya umalis, umaalis na yan eh. Tumilipat na lang. Yes. Tulad ng mga bahay na may fault, kunyari, na nung tinayo yung mga old subdivisions, wala pa namang masyadong kaalaman. Yes. Kung ibang mga fault ay active o hindi. Pero natayo na. So yung iba, parang they will take the risk na baka hindi pa gumalaw at kung matibay naman yung bahay nila, baka naman safe pa sila. But some, because they can afford, lumilipat na lang. So diyan pumapasok yung risk acceptance. So dito hindi pa masyadong maano yung mga tao mapag-isip tungkol sa bagay na yan. Minsan kasi yung iba nagde-decide na lang na bahala na without weighing the consequences. So yun yung mahirap. Yung mga urban developers ba, pag nagbebenta ng bahay o ng mga subdivision, may full disclosure ba yan? Well, hindi ko alam. Kasi several years ago, inimbitahan akong magsalita sa isang housing sector convention. Of course, government HUDC, and mga private developers. At pinakita ko sa kanila yung mga available information from government. Kung ano yung mga hazard maps na available and yung mga information. And sa last phase ng aking presentation, in-encourage ko sila na maging transparent sa kanilang mga development areas. Kasi mas maganda na masabi sa mga tao, itong lugar na to, ganito yung kondisyon. Kunyari, pwedeng bahain, pero ito yung mga mitigation measure ko. Lahat ng lugar sa buong Pilipinas, minus Palawan Island, nalilindol naman. Correct. So, ang ginagawa dapat na bahay ay earthquake resistant according to the code. Sabihin mo lang. Kasi, it is better for everyone to be transparent para we are better prepared. Kasi hindi sila masisisi. Kasi naman, hindi nila sinabi, mas may nangyari, sisihin lang sila. Katulad dyan sa isang bahay na nagkaroon ng krimen, may namatay. Pag ibinenta mo, karapat-dapat lang nasabihan mo yung bumibili na may nangyari dito. Eto, nandyan sa isang fault line, binibenta mo, let's say, yung subdivision, hindi ba dapat merong caveat yan sa mga buyers na... Tama, sinasabi rin. Ngayon, at kung ibibenta na, mas mura na dapat. Correct, exactly. Accept the risk, okay. Pero, meron din yung, meron din yung
pag hindi nila sinabi, ang mga tao sa Pilipinas, pwede magtanong sa bawat ahensya ng gobyerno, may fault ba dito sa lugar ko? Oo. Actually, binibigay yan namin at kung marunong silang tumingin sa internet, ititingnan nila sa website. Correct. Mas maganda na sabihin na nila ang totoo. That reminds me of the late director Punong Bayan. When I asked him on the air, ano yung mga villages na nasa active fault line, off the air, sabi niya, hindi ko kayang sabihin dahil maraming tatama ang mga land developers. However, yung mga buyers can look into the hazard map at malalaman na nila kung tatamaan ba sila at hindi. Ang isang issue kasi nung una, in the 90s, nung siguro natatanong mo siya, Oo. ang konsepto kasi ng mga tao sa preparedness ay, pag nasa taas ako ng isang fault, for example, o bahaing lugar, delikado ako. Pero pag wala na ako sa taas mismo, hindi na ako delikado, mali yun. Ang kailangan lang natin gawin, alamin talaga yung mga panganib na pwedeng tumama sa bawat lugar, at sundin natin yung rekomendasyon na huwag magtayo sa mga high-risk areas. For example, on top of the fault, may buffer zone of at least 5 meters. Yun lang. Pero kung tinayo mo malapit, ang kailangan mong gawin, patibayin mo ang disenyo at pag-construct ng building mo. Kasi, malapit sa fault, mas malakas ang pag-inig, but even 50 kilometers away from the fault, malakas pa rin ang pag-inig. And the major hazard is the ground shaking na pwede mag-cause ng collapse. Director, we are seeing all these tall buildings. What technically should be the earthquake resistance capability of many of this building? What is the building code requirement? Sa ating building code, maganda ang ating building code at sinunod ang mga good practices. Especially sa Western countries like US and even Japan. At ang importante lang ay huwag magtayo on top of the active fault. At depende sa distansya away from the fault, may sinusunod silang disenyo. At may mga technique naman ang mga engineers. So sinusunod talaga yan? Well, ideally talagang sinusunod. I cannot vouch for every building. But that is the job of the local government? Is that what you're saying? Job of the local government, and it's also part of the ethics of the profession na dapat yung mga engineer ay ginagawa yung tama according to the code. At ako mismo, so ang buhay ng building na yan nakasalalay sa local government code? Sa local government agency? And the engineer. And the engineer? And the engineer. The designer and the engineer of the building. So, siguro dapat baguhin din natin ang pananaw ng ating mga kababayan kasi minsan meron tayong top-down yung mindset na pag inutos nila, utos lang naman nila yan na depende na sa akin yan kung susundin ko. Pero kung ikaw ay may-ari ng bahay na diyan ka tumitira, ikaw rin ang masusugatan, ikaw rin ang mamamatay, dapat ikaw mismo ang interesadong patibayin mo yung mga bahay. And the problem here, dito sa Pilipinas and other parts of the world, hindi lang naman masyadong problema yung talaga matataas na building kasi nag-hire sila ng magandang engineer. Ang malaking problema natin ay residential to medium-rise buildings. And this we found out sa aming study dito sa Metro Manila. Karamihan hindi naman marami sa ating mga residential buildings ay non-engineered. Hindi kumukonsulta ng mga inhinyero at hindi kumukuha ng permit. Bara-bara. So sa aming pag-aaral na ginawa namin ng mga bahay na made up of hollow blocks from the Philippines, naglagay kami ng mga bahay sa isang big shaking table sa Japan. Yun talagang substandard material. Na Babagsak. At usually, humihingi sila ng isang building permit para sa isang construction at pag nagdagdag na sila, hindi na sila humingi ng bagong building permit. Kaya nga mali yun gumawa din kami ng eksperimento na, nagawa ng building, magnitude 7 earthquake, hindi bumagsak. Naglagay ng dagdag na floor, doon nasira. So dapat talaga sinusunod yung disenyo, using the right materials, using the right workmanship, and following the code para naman mas ligtas tayo. Yung Mine and Geosciences Bureau naglabas ng geohazard maps, no? Sinusunod ba ng mga LGUs yan? Or may iba talagang hindi na pinapansin yun? Ang Mines and Geosciences Bureau gumagawa ng mga mapa, and very important na malaman ng mga tao na ang kanilang ginagawa ay landslide hazard map and flood hazard map. Because these are the most common hazards pagdating sa pag-ulan o pagdating ng bagyo. Actually, ang ginagawa nila, nag-iiwan sila ng mga information at nagpapapirma nga sila sa mga barangay captains. The issue though is how to make use of the hazard map. Kasi
iba-iba ang paggamit ng hazard map. Aha. Baka hindi nila naintindihan. Oo. Kami rin, marami rin kaming hazard map. May tsunami hazard map kami, earthquake hazard map, volcano hazard map. Unang-una, ang hazard map ay ginagamit saan? Sa pagdetermina kung anong lugar ang delikado at hindi para mag-evacuate ang mga tao kung mayroong paparating na danger. Okay? Pangalawa, gagamitin nila yung hazard map sa tamang paggawa ng land use plan. Okay. Then, dyan mas mahirap na. Kasi pagdating ng land use planning, Hindi nasusunod. implementation na naman yung issue dyan. Oo. Okay? Third is, of course, the hazard map can be used not only for land use planning but also deciding kung ano mang investment ang gagawin sa bawat lugar. Yun ang problema ngayon. Nasusunod ba yung sa urban planning, sa commercialization planning? Dahil ang nagdidesisyon lang dyan is yung local government eh. Although ang mga land use plan ay dapat meron ding supervision ng HLURB, no? The next problem there is how do you coordinate the respective cities? Okay. Yan yung isang magandang kailangan gawin natin. Kasi dyan, pag walang coordination, magkakalintik-lintik yung flood control natin. Ang pagpaplano kasi minsan, kasi na-devolve nga yung decision making Yes. sa local government, minsan, by political boundary. Correct. Ang mga panganib o hazard does not recognize political boundaries. Correct. Pagdating sa mga baha, it's by water basin or river Of course, basin. of course. Oo. Pagdating sa lindol, walang pakialam. Yes. Kasi Lahat basta tatamaan. malapit o malayo, within 100 or 200 kilometers, Yes. yayanigin. Yes, yes. So it is important for Filipinos, tayo, na magkaroon tayo ng mindset of collaboration and cooperation. Because ito yung binabanggit ko rin minsan, even nationally as a country, we need to help other countries and vice versa. Kasi the protection of one community is also our protection. Yes. No? So ibig sabihin, ang pagpaplano hindi dapat piecemeal. So Yes. dapat merong pang river basin, pang provincial, even by region. Aside from the national planning. So, ang problema ngayon dyan is, well, of course, yung basic LGUs, no? Saan pumapasok yung problema natin sa mga informal settlers? Well, unang-una, pagdating sa Is that not the litmus test for local governance. for local governance? Kasi pag hindi mo yan mapatupad, I mean, all the rest is... Correct. Well, iba-iba ang level of preparedness and disaster risk reduction. No? Pero pagdating sa disaster risk reduction, dapat intindihin ng ating mga viewers and listeners na ano pa talaga yung disaster risk reduction? Pwede nating i-represent ang disaster risk o yung potential loss, pagkamatay, ng tatlong circle, bilog. Yung hazard. Yes. Isa. Ano yung panganib? Pangalawa, yung exposure. Okay. Ano yung populasyon, mga tao, mga komunidad, business, assets. Nandun sa lugar na pwedeng tamaan ng panganib. Yes. And then the third is, itong exposed people, yung vulnerability, are they prepared? Yes. Or are they susceptible to the damage? Yes. Yung intersection ng tatlong factors na to ay disaster risk. Yes. Ang hazard, hindi natin mapapababa. Yes. But we can reduce the damage. exposure and the vulnerability. So, ibig sabihin ko, ang mga tao ay nakatira sa mga delikadong lugar, we're increasing the exposure, we're increasing the disaster loss. And we're taxing the government And we're services. taxing the government. So, ang unang solusyon talaga, bawasan ang mga tao sa mga lugar na dapat wala. So, yun yung isang test. Kasi exposure reduction, which would convert to disaster risk reduction, is essentially getting people out of harm's way. One is relocation. At sa ngayon, dahil hindi nga naaalis, nagkakaroon tayo ng patuloy na monitoring, warning, and evacuation. Doon sa mga trains na gawa natin, napaalis natin yung mga tao, no? At least dito sa Makati, mga nakatira sa Riles, ano? Yung sa mga ilog, talagang napakahirap talagang paalisin. Mukhang mahirap nga and siguro dapat, hindi ko lang alam kung ano pa yung mga pagpaplano o pagkumbinsi sa mga tao. Kasi marami na rin ako nakausap na people's organization. No? Madali magsabi na magpaalis. Pero siguro, minsan may modelo rin na dapat, pag nag-relocate ka, kaakibat din yung livelihood. Yes, correct. Kasi hindi sila alis, babalik-balik sila kung wala rin Kompleto sila yan kakainin. So dapat maging kompleto yung sistema na pag alis mo sa mga tao, sa mga delikadong lugar, meron din silang kabuhayan at paghahanapan ng pera para meron silang makain. But we're going to pause for a break. But tatanong ko lang sa iyo, Director Solidum, no? The whole concept of relocation, of course, is big-hearted and all that, no? But at the end of the day, when you keep on relocating these people,
are you not encouraging more people to migrate into the city? Because anyway, if they can find a vacant area, the cycle repeats itself. You can actually relocate them again and for a cost when Republica returns.